Isang issue panlipunan na makikita sa LPD boost na mismo na pwede natin pwede natin makita rin sa buhay natin ngayon ay ang korupsyon sa gobyerno. Anong ibig sabihin ng korupsyon? Ang ibig sabihin nito ay hindi tapat o mapanhin lang ng pag-ugali ng mga nasa kapangyarihan o ang pag-ubuso ng kapangyarihan. Kung naisip mo, bakit kaya ito masama? Para makita natin dapat makita natin ang nag-uugat, saan ito nag-uugat. Nag-uugat ng korupsyon sa mga opisyol mismo ng gobyerno na nagnanakaw o gumagawa ng mabatas na magiging benepisyo sa kanila. Dahil alam nila hindi sila mahuhuli, pwede nilang gawin anong gusto nila. At dahil alam nila may makapangyarihan sila, pwede nilang kunin yung mga ibang tao para ikampi sa kanila. Isang halimbawa na nakaraan lamang ilan buwan na makita ay yung pork barrel scandal ni Janet Napoles. Kung inisip, kung bisista, may posisyon si Janet Napoles sa gobyerno. Kaya alam niya na may ibibigay na pera sa kanya para sa kanyang yung region niya. Ito ay yung pork barrel. Ang pork barrel ay dapat para sa pag-unlad at pagpoproyekto para mapaunlad o titulong yung mga mahihirap na tao sa kanyang lugar. Ngunit hindi napunta ang pera nila. Yung pera na yan sa kanila. Kundi napunta sa mismong pocket niya at sa ibang para mismong pocket niya ang pera. Kung maisip ito, masama ito dahil nahihinder o natitigil yung pag-unlad ng mga mahihirap na tao sa probinsya o kahit mismo sa lungsod. Hindi kahit dahil alam nila na mahirap na sila, kailangan nila yung gobyerno ang tumulong para itulong yung umunlad sila. Pero kung mismo ang gobyerno ay hindi tutulong sa kanila, mas mahihirap yung buhay nila. Kaya makita mo na ang diferensya ng mayaman at mahirap ay malaki na sa mga taon, sa dadaan na taon, dalaki at dalaki yan. Isa pang makita natin ay halimbawa ay yung martial law at si Ferdinand Marcos. Sa panahon ni Marcos, lahat ng pera ay siya lamang ang may diskarte dahil siya yung pangulo or may makapangyarihan lang sa panahon na yan. Makita natin na hindi napunta yung pera sa mga proyekto, kundi napunta ito sa paggagamitan ng kanyang asawa si Imelda Marcos at para sa kanyang sarili lamang at yung mga kaibigan niya. Kaya na panahon yun, makita maraming mahihiyap na bata ngayon. At makita mo yung epekto nito. Ang Phil Sports Complex na doon ako nakatatrain dati ay isang proyekto daw ni Ferdinand Marcos. Ngunit kung makita mo ito ngayon, yung track niya nasisiya na at yung field at bababa na yung quality ng mga kagamitan doon. Sa LFILI, makita natin yung korupsyon sa mga praile at na praile dahil alam nila na makapangyarihan sila dahil sila yung mismo yung gobyerno at yung simbahan. Walang makakatigil sa kanila kung ano gusto nilang sabihin o ano gusto nilang gawin. Ngunit makita natin ang epekto nito sa mga ilang taon sa libro. Isa ay si Simon. Dahil sa korupsyon at yung korupsyon ng gobyerno noong Noli Tangere, nasiya yung buhay niya, nawala niya lahat ng kayamanan niya, nawala ang mahal ng buhay niya, namatay yung kaibigan niya si Elias. At marami pa. Dahil noon, pagbalik na sa LFID, makita natin yung intention niya na sirain yung gobyerno na nagsiya sa buhay niya. Makita natin sila pakunti at pakunti nagagawa niya ito dahil pakunti din nalalaman ng tao ang korupsyon ng gobyerno. Ito mismo parang yung rough way o paglaban. Isa pang paraan ay yung walang laban o peaceful at paggamit ng edukasyon tulad ni Isagani. Pwede natin sabihin na ang eskwelahan ng igagawa ni Isagani ay tutulong na para
hindi maulit yung mapakonte yung corruption sa gobyerno. Noon panahon na yan, ang Kastila ang pambansang wika, kaya yung mga marunong lamang ay yung mataas na posisyon. Tulad yung mga Espanyol mismo galing sa Espanya, o yung tatay o nanay niya ay Espanyol. Kaya, kung mapatayo ay eskwelahan na to, matututo yung mahihirap na Pinoy ng wikang Kastila at makakapag-unlad sila dahil kung nung panahon na yun, ang wikang Kastila ay malakas at makapangyarihan. At rin, maintindihan nila yung mga batas. Dahil noon panahon may language barrier na may yung mismong pambansang wika natin, yung Pilipino, at yung pambansang wika nila ay Espanyol. Pero dahil sila yung nasa gobyerno, ginagamit nila yung Kastila. Kung matuto nila yung Kastila, maintindihan nila at mapasasabi nila, marunong ako din ng Kastila, hindi ka mas mataas sa akin o hindi ka mas edukado sa akin. Kaya mapapakonte yung corruption dahil slowly mapapasok yung mga Pilipino sa gobyerno at medyo mawawalan ng kapangyarihan ng Espanyol. Konti. Yung isang tao na makita mo talaga na may kapangyarihan at ninubusan niya ay si Padre Salvi. Makita natin ito sa paggamit niya. Dahil gusto niya si Maria Clara pero hindi niya makuha dahil si Crisostomo, si Simon. Ginamit niya yung kapangyarihan at inubusan niya para makuha niya si Maria Clara. At makita natin dito dahil siya yung naging parang boss sa kumbento nasaan si Maria Clara. Yan, makita natin yung parang realization niya, yung ginawa niya sa pagdating ng Quiapo Fair at yung ulo na sumisigaw kay Salvi. Isang pulisya na pwede ko sabihin na makakatulong sa panahon na yan ay ang Anti-Red Tape Act ng 2007. Ito ay ang Anti-Red Tape Act ay sinasabi na may transparency ng information from the government sa mga tao, gobyerno sa mga tao. Kaya alam ng tao saan napupunta yung pera nila, at alam ng napupunta yung pera nila, saan napupunta sa anong proyekto or ano. Kung mapunta ito sa panahon ng Espanyol, baka mas madaling nakuha ni Simon yung mga tao kailangan niya para sa revolution dahil makita ng mga tao, hindi yan tama, may ginagawa ito masama, tanggalin natin. May kapangyarihan ngayon ng mga tao ang lumaban at itanggal yung mga corrupt na official sa gobyerno dahil may transparency at tatanggap ng information yung mga tao, ng bayan, kung sino ang talagang gumagawa ng trabaho at kung sino ang ginagamit yung pera para sa kanilang sarili lamang. Ngunit baka hindi ito magumana dahil may kapangyarihan Espanyol na ipalit o i-falsify yung information na ibibigay nila sa mga tao. Pero para sa akin, ito ang kailangan para mapatigil yung korupsyon sa Espanya panahon na yun. At sa ngayon, sa bayan natin ngayon, makita niyo nito, may tulong din ito sa atin dahil kung hindi natin ito nagawa, parang hindi natin mapapatigil ni President Pinoy na Noynoy na ipirma yung pork barrel ulit this year. Kung ito ay mapunlad talaga, makikita lahat ng mga tao na kung sino ang government official na talaga ibobote nila sa susunod na taon o kung sino pwede na tanggalin. Ang korupsyon ay isang problema na kailangan natin itapos dahil kung ito ay hindi natanggal, hindi makakaunlad yung mga taong bayan na mahihirap talaga.